Naging matagumpay siyang doktor at namuhay sa karangyaan. Ngunit iniwan niya ang babaeng nag-alay ng lahat para sa kanya, ang kanyang bulag na ina na ngayoy nabubuhay sa matinding kahirapan. Humihingi ito ng tulong, ngunit itinuring niya itong parang isang estranghero. At isang araw, binigyan siya ng buhay ng isang malupit na aral. Isang bagay na tuluyang sumira sa kanya. Muling nagising si Donna Valeria sa banayad, ngunit tuloy-tuloy na tunog ng tubig na tumutulo sa kalawangin na timba sa tabi ng kanyang kama. Palala ng palala ang bubong ng kanyang maliit at gumuho ng barong-barong at wala siyang pera para ipaayos ito. Sa edad na 68, bulag na siya ng mahigit 10 taon at kabisado na niya ang bawat sulok ng kanyang tahanan sa pamamagitan ng tunog at amoy. Alam niya ang palaging amoy singaw na kumakapit sa mga dingding, ang langit-ngit ng pintuan na hindi tuluyang sumasara, at ang pagtakbo ng mga daga sa bubong tuwing gabi. Dahan-dahan siyang bumangon, ginagabayan ng sarili sa kahabaan ng pader patungo sa kusina. Kumakalam na ang kanyang sikmura ng ilang oras, ngunit alam na niya walang pagkain. Inabot niya ang lumang aparador, hinaplos ang mga walang laman na estante. Wala ni isang biskwit, ni mumo ng tinapay. Kahapon, binigyan siya ng mabait niyang kapitbahay na si Concepcion ng isang saging. Iyon lamang ang kanyang naging pagkain. Ngayon, hindi niya alam kung ano ang kakainin niya. Umupo siya sa basag na plastik na silya at napabuntong hininga. Paano ito nangyari? Paano naging ganito ang buhay ng ina ng isang matagumpay na doktor? Isang nagtapos sa isa sa pinakamahusay na universidad sa bansa, ngunit nagugutom sa isang bahay na halos gumuho na. Minsan, iniisip niyang baka masamang panaginip lamang ang lahat. Baka isang araw magising siya sa magandang bahay na ipinangako noon ng kanyang anak na si Ismael na bibilhin para sa kanya kapag naging doktor na siya. Bahagyang umingit ang pintuan sa hangin at nakilala ni Valeria ang pamilyar na yabag ni Concepcion na gaya ng dati ay dumating para sa almusal. Siya lamang ang bumibisita kay Valeria, ang tanging taong hindi nakakalimot sa kanyang pag-iral. Magandang umaga, Donna Valeria, tawag ni Concepcion habang papasok. Kumusta ang tulog ninyo? Gaya ng dati, anak, sagot ni Valeria. Umaasang maaalala pa rin ni Ismael na may ina pa siya. Napakunot noo si Concepcion, alam niya ang lahat. Alam niyang nakatira si Ismael sa marangyang penthouse, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at dumadalo sa mga sosyal na pagtitipon sa Sao Paulo. At alam din niyang hindi niya binisita si Valeria sa loob ng mahigit 3 taon. Patawarin ninyo ako, Donna Valeria, matatag na sabi ni Concepcion. Pero anong klaseng anak ang iiwan ng ina ng ganito? Nagpalaki kayo ng mayamang doktor, ngunit wala kayong kahit isang sentimo? Napayuko si Valeria, hindi komportable. Narinig na niya ang mga salitang ito noon at kahit totoo, hindi niya mapigilang ipagtanggol ang anak. Ina siya at ang mga ina ay laging nakakahanap ng dahilan para protektahan ang kanilang anak kahit mali ito. Marami lang sigurong pinagdadaanan, mahinahong sabi ni Valeria. Mahirap ang buhay ng doktor. Mahahabang duty, pasyente, operasyon. Masyado bang abala para magpadala ng pera? Masyado bang abala para tawagan ang sariling ina kahit minsan sa isang buwan? Dinukot ni Concepcion ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na supot ng tinapay. May dala akong makakain natin. Hindi man marami, pero hindi tayo magugutom ngayong umaga. Napuno ng luha ang mga mata ni Valeria. Mas masakit ang mangailangan ng tulong kaysa ang gutom. Siya, na buong buhay nagtrabaho ng mabuti, na mag-isang nagpalaki kay Ismael matapos mawala ang asawa, na naglinis ng bahay ng mayayaman para mapag-aral siya, ngayoy umaasa na lamang sa iba para mabusog. Salamat anak,
Pagpalain ka nawa ng Diyos. Huwag na kayong magpasalamat, Donna Valeria. Gagawin din ninyo iyon para sa akin. Tahimik nilang pinagsaluhan ng tinapay, parehong nalulunod sa sariling pag-iisip. Nararamdaman ni Concepcion ang matinding kawalang katarungan. Si Valeria naman ay lumulubog sa alaala. Noong panahong si Ismael, bata pa lamang, ay nangangakong aalagaan siya habang buhay kapag naging doktor na siya. Naalala mo ba nung maliit pa siya? Sabi ni Valeria na may mapait ng ngiti. Palagi niyang sinasabi na paglaki niya, magiging doktor siya at bibilhan ako ng pinakamagandang bahay sa mundo. Anong nangyari sa batang iyon? Mahinang tanong ni Concepcion. Siguro lumaki siya ng sobra, sagot ni Valeria. Sobra-sobra hanggang nakalimutan niya kung saan siya nanggaling. Habang ang katahimikan ng madaling araw ay humahalo sa tuloy-tuloy na ritmo ng pagbuhos ng ulan at pagtulo ng tagas, dahan-dahang nakatulog si Valeria. Ang puso niya'y nakakapit sa mga panaginip ng mas magagandang araw na maaring hindi na dumating. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa pinakamarangyang penthouse sa Moema, nagising si Dr. Ismael Morales sa isang ganap na ibang realidad. Isang banayad na tunog mula sa mamahaling alarm clock ang gumising sa kanya at ang masarap na amoy ng bagong timplang gourmet na kape na inihanda ng katulong ay pumuno sa silid. Sa edad na 42, taglay ni Ismael ang lahat ng bagay na karamihan ay pinapangarap lamang. Ang kanyang tahanan, isang napakalaking apartment na 500 metro kwadrado, ay may nakamamanghang tanawin ng skyline ng lungsod. Mayroon siyang 3 mamahaling sasakyan, malaking pera sa bangko at kilala sa buong São Paulo bilang isa sa pinaka-in-demand na plastic surgeon. Bumangon siya mula sa malambot na king-size bed at lumapit sa bintana. Sa ibaba, buhay na buhay ang lungsod sa kaguluhan. Mga taong nagsisiksikan sa bus, mga sasakyang naipit sa trapiko, mga manggagawang nagmamadali papunta sa trabaho. Napangisi siya ng may pagmamataas. Hindi na iyon ang buhay niya. Nakawala na siya. Naakyat na niya ang tuktok at wala nang makakapaghila sa kanya pababa. Magandang umaga, mahal, sabi ni Monica, ang elegante niyang asawa, habang pumapasok na may dalang kape. Siya'y maganda, maayos man na anak ng makapangyarihang negosyante. Ang perpektong asawa para sa lalaking tulad ni Ismael. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya. Parang hari, sagot niya sabay halik sa pisngi. At ikaw, kumusta ang event sa club kagabi? Mabuti naman. Nag-oorganisa ang mga babae ng charity dinner para makalikom ng pera para sa mga batang nangangailangan. Naisip ko, baka maaari kang tumulong. Maging isa sa mga doktor na magbo-volunteer. Nawala ang ngiti ni Ismael. Hindi kumikita ang charity at masyadong mahalaga ang oras niya para sa libreng trabaho. Titingnan ko ang schedule ko, malamig niyang sagot. Alam mo namang sobrang abala. Tumango si Monica at iniwan siyang maghanda. Naligo si Ismael ng matagal sa mainit na tubig, nag-spray ng mamahaling French cologne at maingat na sinuot ang kanyang designer Italian suit, isang kasuotan na mas mahal pa kaysa sa kinikita ng ilan sa loob ng ilang buwan. Unti-unti, isinuot niya ang kanyang pampublikong imahe. Si Dr. Ismael Morales, ang pulido at matagumpay na lalaki na nagsasabing itinayo niya ang kanyang imperyo mula sa wala. Sa pribadong elevator, bahagya lamang siyang tumango sa doorman. Sa garahe, naghihintay ang isang makintab na itim na BMW. Matindi ang trapiko, ngunit hindi iyon ikinabahala ni Ismael. Ginamit niya ang biyahe upang repasuhin ang kanyang punong-punong schedule sa tablet. 3 operasyon, 2 appointment sa mayayamang kliyente na gustong magparetoke at isang mahalagang meeting sa investors tungkol sa pagbubukas ng bagong klinika. Dumating siya sa klinika eksaktong 8:00 ng umaga. Ang gusali ay ultra-modern, nasa mayamang distrito ng Jardins. Imported ang marmol sa lobby,
Ang security team ay parang militar. Binati ni Ismael ang staff sa reception ng isang pilit ng ngiti bago umakyat sa kanyang opisina. "Magandang umaga, Doktor," sabi ni Linda, ang personal niyang sekretarya. Si Linda ay mabilis at mahusay. Alam niya ang bawat detalye kung paano gustong patakbuhin ni Ismael ang lahat. "May ilang mensahe po para sa inyo." "Sabihin mo," sagot niya, umupo sa leather chair sa likod ng makintab na mesa. Kinumpirma ni Mrs. Beatriz ang appointment niya ng 10:00. Nagpadala ang lab ng test results para kay Mrs. Margarete. At tapos, natigil siya. Tumingin si Ismael, naramdaman ang pag-aalinlangan. "Ano iyon?" "May isang babae pong tumawag ng 3 beses kahapon, ipinipilit niyang kailangang makausap kayo agad. Sinabi niyang siya raw ang inyong ina." Nanigas ang mukha ni Ismael, humigpit ang panga niya at napakapit siya sa mesa. "Ilang beses ko bang sasabihin ito?" sigaw niya. "Huwag mong tanggapin ang mga tawag na iyon. Wala akong ina, wala kailanman, at ayokong marinig ito muli. Pero doktor, desperado po siya." "Desperado man o hindi, hindi ko problema." Hinampas niya ang mesa, tumataas ang boses sa galit. "Linda, makinig ka ng mabuti. Kapag tumawag ulit ang babaeng iyon, sabihin mong wala na sa serbisyo ang numero. Sabihin mong lumipat ako sa ibang bansa, kahit ano, pero ayokong marinig patungkol sa kanya." Tumango si Linda, nanginginig. Sa lahat ng taon niyang nagtatrabaho kay Ismael, hindi pa niya ito nakitang ganito kagalit. "Opo, doktor, hindi na po mauulit. At isa pa, palitan ang numero ng opisina. Ngayon din, gusto ko ng bagong linya, yung walang sino man ang makaka-access." Alam ni Ismael na sobra na siya, ngunit hindi niya mapigilan. Ilang taon na niyang sinusubukang ilibing ang kanyang nakaraan, bumuo ng bagong sarili, malinis, untouchable. At bawat tawag mula sa kanya ay parang ang nakaraan ay pilit bumabalik, nagbabantang sirain ang lahat. Eksaktong 10:00, dumating ang unang pasyente niya, si Mrs. Beatriz, isang 80 anyos na balo, naroon para sa ika-5 niyang facelift. Nanatiling kalmado at profesional si Ismael. Ipinaliwanag niya ang procedure at kaswal na binanggit ang presyong 40,000 reais, na parabang presyo lamang iyon ng tanghalian. Habang pumipirma ang matanda, mahinahon itong nagtanong, "Doktor, kasal na po ba kayo? May mga anak na?" "Opo," sagot niya, "kasal ako, wala pa kaming anak pero sinusubukan namin." "At ang mga magulang ninyo, siguradong proud na proud sila sa inyo." Palaging masakit ang tanong na yon, at gaya ng dati, sinagot ni Ismael ang nakasanayan niyang kasinungalingan. Sa kasamaang palad, pareho na silang pumanaw. Nawala sila nung bata pa ako. "Ay, nakikiramay ako," sabi nito. "Siguro napakahirap umabot ka rito mag-isa." "Opo," kasinungalingan niyang sagot ng walang kahirap-hirap. "Pero natutunan kong umasa lamang sa sarili ko. Iyon ang nagpalakas sa akin." Pagkaalis ng pasyente, sandaling nanatiling mag-isa si Ismael sa opisina. Ang mga diploma, tropeo, larawan, kasama ang mga celebrity at makapangyarihang tao, lahat ay patunay ng buhay na itinayo niya. Katibayan ng tagumpay, na siya'y umangat mula sa kahirapan patungo sa kasikatan. Tumunog ang telepono, si Monica iyon. "Mahal, nakalimutan kong sabihin kahapon, gusto kang makilala ng mama ko kasama ang mga magulang mo." Sabi niya, matapos ang lahat ng taon, 15 taon na dating, 5 taon na kasal, hindi pa rin niya nakikilala ang kahit sino sa pamilya mo. Naramdaman ni Ismael ang malamig na kilabot. "Monica, alam mo namang wala na sila, wala nang pamilya." "Alam ko, love, pero iniisip niyang dapat may iba pa. Pinsan? Tiyo? Kahit sino?" Nagtataka siya kung bakit wala kang kahit sinong kamag-anak. "Wala," mabilis na sagot ni Ismael. "Nag-iisa akong anak, ganun din ang mga magulang ko, wala na silang lahat." Maingat niyang binuo ang kwentong ito sa loob ng maraming taon.
Ayon sa opisyal na bersyon, si Dr. Ismael Morales ay naulila sa edad na 18. Mag-isa siyang lumaban, nagsumikap para makapag-aral ng medisina at nakamit ang tagumpay nang walang tulong ng kahit sino. Sige, sagot ni Monica, bagaman may bahid ng pagdududa sa boses. Pag-uusapan natin mamaya. Lumipas ang natitirang araw gaya ng dati. Tinapos ni Ismael ang kanyang mga operasyon sa husay na nagpasikat sa kanya. Hinarap niya ang mga konsultasyon ng may charm at kumpiyansa. At kalaunan, pumirma siya sa isang 2 million real deal para magbukas ng bagong klinika, isa na namang hakbang sa lumalawak niyang imperyo. Gabi na nang umuwi siya, pagod, ngunit kontento. Nasa kama na si Monica nagbabasa ng home decor magazine. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Monica, nakatutok pa rin sa magazine na hawak niya. Napaka-produktibo, sagot ni Ismael. Natapos ko na ang deal para sa bagong klinika. Mabuti naman, mahina niyang sabi. Ngunit agad napansin ni Ismael na may kakaiba. Hindi tulad ng dati ang reaksyon ni Monica. Wala ang karaniwang excitement nito. May problema ba? Tanong niya, dahan-dahang isinara ni Monica ang magazine at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ismael, may kailangan akong itanong at gusto kong maging lubos kang tapat sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ni Ismael. Sige, sigurado ka ba talaga na wala ka ng buhay na pamilya? Walang malalayong kamag-anak? Walang nakalimutang tiyahin, pinsan, kahit sino? Lubos akong sigurado, matatag niyang sagot. Bakit mo tinatanong? Nag-atubili si Monica, parang hindi niya alam kung itutuloy pa. Kasi kanina noong palabas ako sa salon, may isang babaeng lumapit sa akin. Sinabi niyang kilala ka niya at may koneksyon siya sa pamilya mo. Nanikip ang sikmura ni Ismael. Anong babae? Mariin niyang tanong. Hindi ko alam ang pangalan niya, sagot ni Monica. Matanda siya, simple ang pananamit. Sinabi niyang may inakaraw na nabubuhay sa matinding kahirapan at nag-aalala siya dahil hindi mo raw ito binibisita. Biglang sumabog sa galit si Ismael. Monica, hindi ko alam kung sino ang baliw na babaeng iyon, pero malinaw na manloloko siya na gustong samantalahin ang tagumpay ko. Wala akong ina, sigaw niya. Wala kailanman. At ayokong marinig pa ito muli. Pero Ismael, alam niya ang mga bagay tungkol sa iyo, giit ni Monica. Alam niya kung saan ka nag-aral, alam niya. Tama na, sigaw ni Ismael, biglang umupo ng matalim sa kama. Tama na, hindi ko papayagan ng mga estranghero na mag-imbento ng kasinungalingan tungkol sa buhay ko, dagdag niya. At hindi ko rin papayagan na ang sarili kong asawa ay questionin ako. Nanigas si Monica, natakot sa kanyang reaksyon. Sa loob ng 15 taon nilang pagsasama, hindi pa siya nasigawan ni Ismael ng ganoon. Pasensya na, bulong niya. Hindi ko intensyong magalit ka. Naisip ko lang na kakaiba. Walang kakaiba, sabi ni Ismael, pilit pinapakalma ang boses. May mga taong gustong pagsamantalahan ang mga nagtatagumpay. Iyon lang. Ngunit kahit nakatulog na si Monica sa tabi niya, nanatiling gising si Ismael ng maraming oras. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nagbabago. Nagsisimula nang bumalik ang kanyang nakaraan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natakot siya na ang buhay na itinayo niya ay maaaring gumuho sa isang iglap. Sa parehong umaga, nagising si Valeria sa malalakas na boses sa labas ng kanyang bahay. Sa bintanang walang kurtina, naririnig niya si Concepcion na nakikipag-usap sa ibang kapitbahay, gaya ng madalas nilang gawin upang magtsismisan. Mga babae, hindi kayo maniniwala sa natuklasan ko tungkol kay Dr. Ismael, dramatikong sabi ni Concepcion, na parang may ibubunyag na nakakagulat. Sabihin mo na, singal ni Rosemary na naiinip. Kahapon, nasa downtown ako sa panaderya, pagpapatuloy ni Concepcion. At si Josefa, iyong babae na naglilinis ng opisina sa Jardins, ay may sinabi sa akin na nagpakulo ng dugo ko.
Lumapit si Valeria sa bintana, pilit pinakikinggan ang bawat salita. Sabi niya, doon daw nagtatrabaho si Ismael sa parehong building na nililinis niya. At noong nakaraang linggo, may journalist na nag-interview sa kanya tungkol sa tagumpay niya sa medisina. At tanong ni Rosemary, sinabi niya sa reporter na isa siyang ulila, mapait na sabi ni Concepcion. Ipinagmamalaki niyang narating niya ang lahat ng mag-isa. Walang tulong mula sa kahit sino. Ulila, sigaw ni Rosemary. Nandito ang ina niya, nagugutom. Eksakto, sagot ni Concepcion. Sinabi niyang namatay raw ang mga magulang niya noong teenager pa siya, na sobra siyang naghirap para lang makapag-aral. Parang nawalan ng hangin sa katawan si Valeria. Nang hina ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa pader upang hindi bumagsak. Si Ismael, itinatanggi ang kanyang pag-iral. Sinasabi sa mundo na wala siyang ina. Napakasuklam na anak! Galit na sigaw ni Rosemary. Pasensya na, pero anong klaseng lalaki ang gagawa niyan sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay? At may dagdag pa, sabi ni Concepcion. Sabi ni Josefa, inutusan niya ang sekretarya niya na huwag tanggapin ang mga tawag mula sa isang baliw na babae na nagpapanggap na ina niya. Pinagbantaan pa niyang tatawag siya ng pulis. Sobra na yon. Bumigay ang katawan ni Valeria. Bumagsak siya sa sahig, humahagulgol ng walang kontrol. Hindi tahimik na luha, kundi malalim at masakit na iyak na parang pinupunit ang kanyang puso. Narinig ni Concepcion ang paghikbi at dali-daling pumasok. Natagpuan niya si Valeria sa sahig, nanginginig sa matinding dalamhati. Dona Valeria, ano ang nangyari? Anak ko, iyak ni Valeria. Ismael ko. Sinasabi niyang hindi ako umiiral, bulong niya sa pagitan ng hikbi. Sinasabi niyang ulila siya. Lumuhod si Concepcion at mahigpit siyang niyakap. Nawala na ang kaluluwa ng batang yon, galit niyang sabi, pero hindi ka pwedeng sumuko. Kailangan mo siyang harapin ng harapan. Paano? Iyak ni Valeria. Hindi ako nakakakita. Wala akong pera para sa bus at kahit pumunta ako, hindi niya ako papapasukin. Kung ganun, gagawin natin sa ibang paraan, matatag na sabi ni Concepcion. Tatawagan ko ang opisina niya. Kailangang marinig ng peking doktor na iyon ang katotohanan. Umalis siya ng determinado at bumalik makalipas ang kalahating oras, hawak ang kanyang telepono. Ibinigay ni Josefa ang bagong numero ng opisina, sabi niya, tatawag ako ngayon at kakausapin mo ang anak mo. Huwag, Concepcion, nanginginig si Valeria. Ayaw niya akong kausapin! Kakausapin ka niya, giit ni Concepcion. Sasabihin kong emergency. Hindi niya iyon maiiwasan. Denial niya ang numero. Makalipas ang sandali, may magalang na boses na sumagot. Opisina ni Dr. Ismael Morales, magandang umaga. Oo, matatag na sabi ni Concepcion, kailangan kong makausap agad si Dr. Ismael. Tungkol ito sa kanyang ina, malubha siyang may sakit. Ginang, malamig na sagot ng sekretarya, walang ina si Dr. Ismael, matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Makinig ka ng mabuti, singhal ni Concepcion. Tumatawag ako mula sa bahay ni Dona Valeria, ina ni Ismael Morales. Narito siya sa tabi ko. Ililipat mo ang tawag na ito o pupunta ako diyan mismo. May katahimikan. Pagkatapos bumalik ang sekretarya, titingnan ko kung makakasagot siya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang malamig na boses ni Ismael sa telepono. Sino ito? Ibinigay ni Concepcion ang telepono kay Valeria, nanginginig ng marahas ang kanyang mga kamay. Ismael, anak ko si mami ito. Makinig ka, baliw na babae, sigaw ni Ismael. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo ang pagpapanggap. Wala akong ina, wala kailanman, at kung tatawag ka pa, tatawag ako ng pulis. Anak ko, iyak ni Valeria. Ako ito, si Valeria, ang babaeng nagpalaki sa'yo. Nagsakripisyo ng lahat para makapag-aral ka. Hindi ikaw ang ina ko, sigaw ni Ismael. Namayapa ang ina ko nung 17 ako. Manloloko ka, sinungaling na gustong magnakaw sa akin.
At kung tatawag ka ulit, kakasuhan kita ng identity fraud. Ismael, pakiusap, makinig ka lang. Hindi ako makikinig, singal niya. Tigilan mo ang paggamit ng pangalan ko. Wala kang karapatan. Narating ko ang lahat mag-isa, walang tulong mula kanino man. At hindi ko hahayaang sirain ng isang baliw na babae ang reputasyon ko. Naputol ang linya, nanatiling nakaupo si Valeria, nanlalamig, nakatitig sa telepono na parang hindi niya maintindihan ang nangyari. Concepcion, bulong niya nanginginig. Tinawag niya akong baliw. Tinawag niya akong manluloko. Sabi niya kakasuhan niya ako. Donna Valeria, kailangang turuan ng leksyon ang lalaking yon at ako ang magtuturo sa kanya. Huwag na, Concepcion. Pakiusap, pabayaan mo na, mahina at pagod na, sabi ni Valeria. Kung iyon ang gusto niya, hindi na ako makikialam. Hindi na ako hahabol sa taong ayaw naman sa akin. Huwag niyo pong sabihin yan, Donna Valeria, matatag na sagot ni Concepcion. Anak niyo siya, may karapatan kayong makausap siya. Dahan-dahang umiling si Valeria, lubos ng wasak. Wala na akong karapatan, Concepcion. Nilinaw na niya iyon. Para sa kanya, isa na lang akong estrangherong gustong manloko. Kumukulo sa galit si Concepcion. Kung ganon, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino talaga siya. Ikakalat ko ang kwentong ito saan-saan, sa mga WhatsApp group, sa simbahan, pati sa community radio station. Maririnig ng lahat kung anong klasing pusong bato ang kinalabasan niya. Huwag, pakiusap, huwag mong gawin yan, nakiusap si Valeria. Ayokong mapahiya ang anak ko sa harap ng publiko. Pero hindi ka ba niya pinapahiya araw-araw? Singhal ni Concepcion. Nandyan siya, nagpapanggap na mag-isa siya sa mundo, habang ikaw nandito, nagugutom at kinalimutan. Kinahapunan, wala ni isang kinain si Valeria. Tahimik siyang nakaupo sa silya, nilalamon ng mga tanong. Paano umabot sa ganito? Ano ang nagawa niyang mali bilang ina? Minahal ba niya si Ismael ng sobra? Pinrotektahan ng sobra? Kaya ba ngayon, iniisip nitong wala siyang utang na loob sa kanya? Bandang 6:00 ng gabi, may dumating na hindi inaasahan. Si Nelson iyon, anak ni Concepcion, isang delivery rider na nakamotorsiklo. Donna Valeria, pinapunta ako ni Mama. May naisip siya, sabi niya. Anong klaseng ideya, Nelson? Alam niyo po ba kung nasaan ang opisina ng anak niyo? Hindi, mahinang sagot ni Valeria. Hindi pa ako nakapunta roon. Kung ganon, sumama kayo sa akin, sabi ni Nelson. Isasakay ko kayo sa motor. Papasok kayo roon at sasabihin sa lahat kung sino kayo. Ang ina niya. Tingnan natin kung may lakas loob siyang itanggi kayo ng harapan. Nanginig sa takot si Valeria. Wag, Nelson, hindi ko kaya. Paano kung tumawag talaga siya ng pulis? Paano kung gumawa siya ng eksena? Donna Valeria, hindi krimen sa isang ina ang makitang muli ang anak niya, giit ni Nelson. At mas mabuti kung mas maraming makakasaksi sa katotohanan. Saktong dumating si Concepcion at sumali. Tama siya, pupunta ka roon, tatayo sa harap ng mga pasyente niya at sasabihin kung sino ka. Tingnan natin kung may kapal siya ng mukha na tingnan ka sa mata at magkunwaring hindi ka umiiral. Pero tingnan mo ako, mahinang sabi ni Valeria, nakayuko. Itong lumang damit, itong kupas na tsinelas, hindi ako bagay sa sosyal na opisina niya. Pupunta ka ron ng ganyan, sagot ni Concepcion. Dahil ganyan ang itsura ng inang iniwan ng sariling anak. Kapag nakita ka nila, maiintindihan nila kung sino talaga si Ismael. Matapos ang maraming pakiusap, pumayag si Valeria. Tinulungan siya ni Nelson na umupo sa likod ng motorsiklo at bumiyahe sila patungo sa mayamang distrito ng Jardins. Sa daan, kumakabog ang dibdib ni Valeria. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano magre-react si Ismael. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya,
Alam niyang baka ito na ang huli niyang pagkakataon na maabot siya. Dumating sila sa isang marangyang mataas na gusali, may doorman na naka-tailored suit. Ang hangin ay may halimuyak ng mamahaling pabango at kumikintab ang marmol na sahig sa ilaw ng labi. Inakay ni Nelson si Valeria papunta sa elevator at pinindot ang ika-10 palapag. Huwag kayong mag-alala, Donna Valeria, sasama ako sa inyo. Kung may mangyari man, nandito ako. Pagbukas ng elevator, sinalubong sila ng banayad na tugtugin ng classical music at malamig, mabangong paligid. Ibang mundo ito, mundo ni Ismael. Mundong pinili niyang tirhan malayo sa kanya, na bigla ang receptionist sa nakita niyang matandang bulag na babae na nakasuot ng punit-punit na damit, kasama ang isang delivery boy. Matutulungan ko po kayo? Gusto kong makausap ang anak ko si Dr. Ismael Morales, sabi ni Valeria, matatag at malinaw. May appointment po ba kayo? Hindi kailangan ng appointment ng isang ina para makita ang anak niya. Nagatubili ang receptionist. Matagal na siyang nagtatrabaho roon at palagi niyang naririnig si Ismael na sinasabing wala siyang pamilya. Titingnan ko po kung available siya, alanganin niyang sabi. Ilang sandali lang lumabas si Ismael, halatang inis. Pagkakita niya kay Valeria na nakatayo roon, mahina, bulag, at nasa gitna ng eleganting waiting room, sumiklab sa kanya ang halo ng galit at takot. Anong ginagawa mo rito? Dumating ako para kausapin ang anak ko, sabi ni Valeria, pilit pinanghahawakan ang dignidad. Sinabi ko na sa'yo, hindi ikaw ang ina ko at ngayon pupunta ka pa sa trabaho ko. Tahimik ang waiting room, nakatutok ang lahat sa nangyayari. Napagtanto ni Ismael na nagiging pampublikong eksena ito at ibinaba ang boses. Umalis kayo, pareho kayo, ngayon din, o tatawag ako ng security. Ismael, pakiusap ni Valeria na pupuno ng luha ang mata. Paano mo ako natitiis ng ganito? Ako ang ina mo, pinalaki kita. Ibinigay ko ang lahat para maging kung sino ka ngayon. Wala kang halaga sa akin, singhal ni Ismael, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Manloloko ka, manipulator, wala akong ina. Nanigas ang silid sa gulat na katahimikan. Isang bulag at matandang babae, halatang mahirap at wasak ang puso, ang dumating para humingi ng pagmamahal, at isang mayamang lalaki na naka-designer suit ang sumigaw na parang hindi siya umiiral. At sa sandaling iyon ng lubos na katahimikan, isang babae sa waiting room ang naglabas ng telepono at nag-record. Nag-viral ang video. Sa loob lamang ng isang araw, umabot ito ng mahigit 50,000 views at ipinapasa sa lahat ng posibleng platform. Pumutok ang komento sa galit at disbelief. Ang pamagat na ibinigay ng isang tao ay parang kidlat. Mayamang doktor, itinanggi ang kanyang bulag at mahirap na ina sa harap ng mga pasyente. Kinabukasan, nagising si Ismael sa walang tigil na pag-vibrate ng telepono niya. Si Monica yon halos sumisigaw sa kabilang linya. Ismael, nakita mo ba ang nangyayari online? Anong sinasabi mo? Antok niyang tanong. Kakagising ko lang. May video na nagva-viral. Ikaw, sumisigaw ka sa isang matandang babae. Tinatawag mo siyang sinungaling. Sinasabi ng lahat na ina mo siya. Parang namanhid ang katawan ni Ismael. Anong video? Ismael Morales, huwag mo akong pagsinungalingan, matalim na sabi ni Monica. Ang babaeng iyon ba ang ina mo o hindi? Sinabi ko na sayo ng maraming beses, tigilan mo ang pagsisinungaling, sigaw niya. Napanood ko ang video, nakita ko ang mukha niya. Hindi yon estranghero, walang makikiusap ng ganon kung hindi sarili mong anak ang kaharap. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon na. Naintindihan ni Ismael na wala na siyang takas. Monica, hayaan mong ipaliwanag ko lahat ng personal. Uuwi ako. Wag na. Ayokong makita ka, malamig niyang sabi. 15 taon, Ismael.
15 taon ng pagsasama at nagsinungaling ka sa akin tungkol sa napakasimpleng bagay kung may ina ka. At ibinaba niya ang telepono. Nanatiling nakatayo si Ismael sa kwarto, nakapajama pa, ramdam ang bigat ng lahat ng bumabagsak sa kanya. Binuksan niya ang telepono at hinanap ang video. Nang makita niya ito, muntik na siyang bumagsak. Malupit ito. Kitang-kita siyang sumisigaw kay Valeria, tinatawag siyang manloloko. Itinatanggi na ina niya ito, habang ang kawawang babae ay humahagulgol at nagmamakaawang kilalanin siya. Nagngit-ngit ang internet. Kadiri ang lalaking to! Paano mo kayang tratuhin ang sarili mong ina ng ganyan? Wala siyang puso. Kawawa naman ang matanda at parang wala lang sa kanya. Ano buong pangalan niya? Para siguradong hindi ako pupunta sa klinika niya. Kaya hindi ako nagtitiwala sa mga mayayamang doktor. Yumaman siya at nakalimutan ang pinanggalingan. Nagmadaling magbihis si Ismael at dumiretso sa opisina, nagdarasal na sanay hindi pa umabot doon ang iskandalo. Pero pagpasok pa lang niya sa gusali, ramdam na niya agad ang pagbabago. Kahit ang doorman na dati laging bumabati sa kanya ng masigla, ngayon ay malamig at malayo ang tingin. Magandang umaga, doktor. Bulong ng lalaki, patag at matalim ang tono. Sa elevator, nakasalubong niya si Dr. Henrique, isa pang doktor sa parehong palapag. Dati maayos at propesyonal ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero ngayon, tinitigan siya ni Henrique na may lantad na pagkasuklam. Ismael, pwede ba kitang tanungin? Mabigat ang boses niya. Sige, Henrique, maingat na sagot ni Ismael. Yung matandang babae sa video, ina mo ba siya? Oo o hindi? Parang may bumara sa lalamunan ni Ismael. Henrique, komplikado. Hindi komplikado. Simple lang, oo o hindi. Kasi kung oo, dagdag ni Henrique habang lumalapit, ikaw ang pinakakaawa-awang taong nakilala ko. Sandali, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng husto, putol ni Henrique. Nahihiya ka sa pinanggalingan mo, nahihiya ka sa kanya, at alam mo ba, alam na ng lahat dito. Nasa lahat ng WhatsApp group ng mga doktor sa lungsod ang video, lahat. Bumukas ang pinto ng elevator, lumabas si Henrique nang walang ibang sinabi, iniwan si Ismael na mag-isa, nilulunod ng tahimik na paghusga ng mga tao sa paligid. Pagdating sa opisina, mas lalo pang lumala. Maputla at balisa si Linda, ang assistant niya. Maraming mensahe mula sa mga pasyente na nagkakansela ng appointment. Doktor, kailangan niyo itong makita. Sabi niya, ipinakita ang screen. Lampas 100,000 views na ang video at ngayon naamoy na ito ng press. Mga news program, websites, radio station, lahat gusto ang panig niyo. Bumagsak si Ismael sa upuan, tila nalulunod sa bigat ng nangyayari. Linda, kanselahin ang lahat ng appointment ngayon. Walang interview, walang tawag. Pero paano po ang consultations? Kanselahin lahat. Kailangan kong ayusin ito bago mahuli ang lahat. Pagsapit ng tanghali, mas lalo pang umikot ang bangungot. Sinimulan na itong i-share ng mga influencer. Isa sa kanila, may mahigit 2 milyong followers ang nag-post ng reaction na tumama kay Ismael na parang suntok. Nakita niyo ba itong video? Isang mayamang doktor na sinisigawan ang isang bulag na matandang babae na sinasabing ina niya, itinatanggi niya, sinisigawan na parang basura. Sobrang nasusuklam ako, nakakadiri. Ang reaction video na iyon, umabot ng 250,000 views sa loob lang ng 2 oras. Ang orihinal na post lampas 500,000 na. Paulit-ulit na tinawagan ni Ismael si Monica, walang sagot. Sunod-sunod siyang nag-message, walang reply. Desperado umuwi siya. Pagpasok niya sa apartment, nakita niya si Monica sa sala, nag-iimpake ng maleta. Monica, anong ginagawa mo? Pupunta ako sa mama ko, kailangan ko ng space. Pakiusap, hayaan mong magpaliwanag ako. Magpaliwanag ng ano? Putol niya, nanginginig ang boses.
na nagsinungaling ka sa akin sa loob ng 15 taon, na itinanggi mo ang sariling ina mo, na habang nabubuhay ka sa karangyaan, siya naman gutom at mag-isa. Lumapit si Ismael pero umatras si Monica. Hindi mo naiintindihan, kailangan kong itago ang katotohanan para magtagumpay. Kung nalaman ng mga tao na galing ako sa kahirapan, na ang nanay ko ay bulag na babae sa squatter, hindi nila ako tatanggapin. Wala akong magiging kliyente, wala akong magiging ikaw. Kaya binura mo ang nakaraan mo? Itinakwil mo ang babaeng nagbigay sa'yo ng lahat? Tanong niya, puno ng disbelief ang mga mata. Gusto ko lang ng mas magandang buhay. Huminto si Monica at tiningnan siya, ngayong may purong pagkadismaya. Ismael, minahal ko ang lalaking akala ko ikaw. Iyong nagsikap at umangat ng may dignidad. Pero ngayon, nakikita ko na ang totoo. Sinungaling ka. Makasariling anak na itinapon ang sariling ina na parang wala lang. Monica, pakiusap. At alam mo ba kung ano ang pinakanakatatakot? Sabi niya. Ang malaman na kung ako man ay malugmok balang araw, malamang gagawin mo rin sa akin ang ginawa mo sa kanya. Dahil kapag hindi nabagay sa perpektong imahe mo ang isang tao, itinatapon mo siya. Tahimik si Ismael dahil sa kaibuturan niya, alam niya tama siya. Magbabago ako. Pupuntahan ko ang nanay ko. Hihingi ako ng tawad. Aayusin ko. Ngayon? Tanong niya. Ngayong nakita ng mundo ang ginawa mo? Ngayong gumuho na ang reputasyon mo? Isinara niya ang maleta at naglakad papunta sa pinto. Kailangan ko ng panahon, Ismael. Panahon para isipin kung kaya ko pang manatiling asawa ng taong hindi ko nakilala. Gaano katagal? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Hindi ko alam, sabi niya, baka habang buhay. Noong gabing yon, mag-isa si Ismael sa apartment, tunay na mag-isa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ang TV at tila tumigil ang puso niya. Nasa pambansang balita na ang video. Isang video clip na nag-viral mula kahapon ang nagdulot ng matinding galit, sabi ng anchor. Ipinapakita nito ang isang kilalang doktor na hayagang itinatanggi ang isang bulag na matandang babae bilang ina niya. Muling binuksan ng footage ang usapan tungkol sa pamilya, respeto at pag-abandona sa matatanda. Ipinakita sa broadcast ang buong video. Si Ismael na sumisigaw, si Valeria na umiiyak, kasunod ang mga interview sa psychologists at social workers na sinusuri ang lumalalang krisis ng mga anak na itinatakwil ang kanilang pinagmulan. Tumunog ang telepono sa apartment. Si Dr. Horacio, ang direktor ng ospital. Ismael, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Anong nangyayari? Alam mo na, buong araw kaming binabaha ng tawag ng reklamo. Kinakansela ng mga pasyente ang mga operasyon. Nasa labas ang mga reporter. Kailangan mong ayusin ito, mabilis. Palihim na pumasok si Ismael sa staff entrance ng ospital, iniiwasan ng mga kamera sa harap. Sa opisina ni Horacio, may 2 senior doctor pang naghihintay. Diretso na ako, sabi ni Horacio. Hindi pwedeng madikit ang ospital natin sa iskandalong ito. Isinasaalang-alang naming isuspend ang mga operasyon mo hanggang maresolba ang sitwasyon. Hindi niyo pwedeng gawin yan sa akin. Wag, Ismael. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Sumunod na nagsalita si Dr. Ricardo, isa pang kasamahan. Isa na lang ang opsyon. Aminin ang totoo sa publiko, panindigan ang ginawa mo, sabihin mong ina mo siya, humingi ng tawad, alagaan mo siya. Hindi ko kaya. Kakayanin mo, matigas na sabi ni Ricardo. Dahil kung hindi, tapos ka na. Walang ospital ang kukuha sa'yo. Walang pasyenteng magtitiwala. Walang gugustuhing makatrabaho ka. Lumabas si Ismael na parang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Sa loob ng isang araw, nawala ang asawa niya, nanganganib ang karera niya, at naging isa siya sa pinakakinamumuhiang lalaki sa internet.
Noong gabing iyon, nakatitig sa katahimikan ng kanyang bakanting tahanan, sa wakas ginawa niya ang dapat niyang ginawa noon pa. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Hello? Concepcion? Ako to, si Ismael. Ay, ang celebrity doctor. Ano na naman ang gusto mo? Ako, gusto kong makausap ang nanay ko. Mahabang katahimikan. Pagkatapos nanginginig ang boses ni Concepcion, nandito siya sa tabi ko. Umiiyak siya simula kahapon. Nakita niya ang lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo online. At kahit ganito, nag-aalala pa rin siya sa iyo. Concepcion, bulong ni Ismael, mali ako. Napakamali ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Pakiusap, pwede ko ba siyang makausap? At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, maririnig ni Ismael ang boses ng kanyang ina, hindi sa gitna ng pagtatalo o paratang, hindi na may pagtanggi sa puso o kasinungalingan sa labi. Ngunit baka, huli na. Hawak ni Concepcion ang telepono, nag-atubili sandali habang tinitingnan si Valeria, nakaupo sa plastik na silya, namamaga ang mga mata sa walang katapusang iyak. Mula nang mag-viral ang video, dagsa ang mga tao. Kapitbahay na nagbibigay ng suporta, mga journalist na humihingi ng interview, mga estrangherong nagdadala ng pagkain at regalo para sa inang ngayon ay alam ng buong mundo na iniwan. Donna Valeria, bulong ni Concepcion, tinakpan ng receiver. Anak niyo to, gusto kayong makausap. Dahan-dahang inangat ni Valeria ang ulo, tila hindi makapaniwala. Ismael, ang Ismael ko gusto akong kausapin? Oo, pero hindi niyo kailangang sumagot. Matapos ang ginawa niya, iniunat ni Valeria ang nanginginig niyang kamay. Ibigay mo sa akin ang telepono, Concepcion, anak ko pa rin siya. Ismael! Sabi niya, marupok ngunit matatag ang boses. Sa kabilang linya parang may matalim na sakit sa dibdib si Ismael. Ang boses na yon, pagod, lupaypay, wasak, ay bunga ng mga sugat na siya mismo ang lumikha. Nanay, ikaw ba talaga yan? Oo, anak ko. Ang inang hindi tumigil magmahal sa'yo kahit sinabi mong hindi ako umiiral. Pumikit si Ismael, nilamon ng guilt. Nanay, ako, Gusto mo sanang ano, Ismael? Tanong ni Valeria. Humingi ng tawad ngayon na nakita ng buong bansa kung sino ka talaga. Ngayon na gumuho na ang buhay mo. Ang katapatan sa boses niya ay parang sampal. Inasahan ni Ismael ang dating mapagpasensya at mapagpatawad na ina. Pero ang boses na ito'y may bagong lakas, hinubog ng sakit. Hindi dahil doon, nanay, promise. Alam mo ba kung ilang gabi akong gising, iniisip kung saan ako nagkulang, sabi niya. Ano ang mali kong nagawa para magpalaki ng anak na nahihiya sa akin? Napuno ng luha ang mga mata ni Ismael. Hindi kayo nagkulang, kailanman. Kung ganon, bakit? Basag ang boses ni Valeria. Bakit mo ako pinatay sa kwento mo? Bakit mo ako binura sa buhay mo? Sa wakas, sinabi ni Ismael ang totoo. Dahil nahihiya ako, amin niya hungkag ang boses. Sa pagiging mahirap sa bahay natin, sa simple mong pananalita, akala ko walang tatanggap sa akin kapag nalaman nila. Napuno ng katahimikan ang linya. Nang magsalita muli si Valeria, may malalim na lungkot ang bawat salita. Nahihiya ka sa babaeng nagbenta ng buhok para mabili ang mga libro mo, sa babaeng nagkasakit sa kakalinis ng bahay para mabayaran ang diploma mo, sa inang nagtiis ng gutom para ikaw ang makakain. Bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok kay Ismael. Pakiusap, nanay. Wag, putol niya. Makikinig ka ngayon. Alam mo ba ang sinasabi ko sa mga tao kapag tinatanong nila kung bakit hindi ka bumibisita? Sinasabi ko na abala ka sa pagsagip ng buhay, na ang mga doktor laging nagtatrabaho. Kahit itinanggi mo ako, ipinagtanggol pa rin kita. Bumigay si Ismael, bumagsak siya sa sofa, humahagulgol ng walang kontrol. Patawarin niyo ako, nanay. Hindi ko deserve, pero pakiusap, patawarin niyo ako. Pinatatawad kita, mahina niyang sabi, dahil ina mo ako at ang mga ina nagpapatawad. Pero kalimutan, hindi ko maipapangako.
Hayaan mong kunin kita, nagmakaawa si Ismael. Dito ka na sa akin, aalagaan kita. Ngayon? Tanong ni Valeria. Ngayong iniwan ka ng asawa mo? Ngayong wasak na ang karera mo? Noong nasa iyo ang lahat, wala akong halaga. Ngayong nawala na ang lahat, mahalaga na ulit ako. May masakit na katotohanan na tumama kay Ismael. Hindi na siya kaharap ng dating marupok na babaeng iniwasan niya. Mas malakas na siya ngayon, mas matalino. Hindi iyon ang dahilan, nanay. Oh, yon. At makinig ka, ayoko ng sosyal mong apartment. Wala akong pakialam sa mga imported mong kotse o designer suit. Ang gusto ko lang, ang anak na pinalaki ko. Ang batang yumayakap sa akin gabi-gabi at nagsasabing mahal niya ako. Naputol ang linya. Ibinaba ni Valeria ang telepono. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Ismael, siya ang iniwan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang gumuho ang buhay ni Ismael. Umabot ng 2 milyong views ang video at naging sentro ng pambansang debate. Pinag-usapan ito sa TV. Sinuri ng mga talk show ang iskandalo. Naglabas ng mga headline ang pahayagan tungkol sa mga anak na walang utang na loob. Pati mga politiko, ginamit ang kwento niya bilang halimbawa ng pagkabulok ng moralidad. Opisyal siyang sinuspinde ng ospital. Nakansela ang 3 operasyon. May 2 doktor na tumangging kausapin siya sa isang professional event. At pinakamasakit sa lahat, nagsampa si Monica ng diborsyo. Habang nagre-repaso si Ismael ng medical file sa bahay, tumunog ang doorbell. Isang courier ang nasa pintuan, may hawak na sobre, isang legal notice. May nagsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa pag-abandona sa isang matanda. Hindi nagpaligoy-ligoy ang abogado na kinonsulta niya. Ismael, seryoso ito. Sa batas, maaari kang mahatulan at sa korte ng opinyon ng publiko, talo ka na. Ano ang gagawin ko ngayon? Iisa lang ang solusyon, kumpletong pagbabago na totoo, aminin ang pagkakamali. Sa publiko, humingi ng tawad, bumalik sa ina mo, at patunayan mong handa kang ituwid. Pero ayaw na niya akong makita. Kung ganun, pagsikapan mong makuha ang kapatawaran niya, sabi ng abogado, at hindi para sa kamera, para sa kanya. Desperado at napahiya, bumalik si Ismael sa lugar na hindi niya tinapak sa loob ng mahigit 5 taon. Mas maliit ang mga kalsada kaysa sa naaalala niya. Luma at pudpud pa rin ang mga bahay, gaya ng dati. Walang nagbago maliban sa kanya. Pagdating niya sa kanto ng bahay ng ina niya, may nakita siyang kumpulan, mga news van, mga reporter, mga taong nakataas ang telepono. Naging masakit na simbolo sa publiko ang bahay ng kanyang ina. Nagpark si Ismael ng malayo at lumapit ng naglalakad, umaasang hindi siya makikilala, pero may nakakilala. Siya yan! Siya yung doktor na itinakwil ang nanay niya. Ilang sandali lang, napalibutan siya ng kumikislap na ilaw at nag-aalab na tanong, "Bakit niyo iniwan ang nanay niyo, doktor? Totoo bang naghihirap siya? May sasabihin ba kayo sa kanya ngayon?" Itinaas ni Ismael ang mga kamay, tinatakpan ang mukha. "Pakiusap, kailangan kong makausap ang nanay ko." "Ngayon mo kailangan," sigaw ng isang babae. "Nasaan ka nung kailangan niya ng pagkain, nung tumutulo ang bubong niya?" Sakto namang lumabas si Concepcion sa pintuan. "Umatras kayo, palampasin niyo siya," utos niya. Nagatubili ang karamihan pero sumunod. Hinawakan niya ang braso ni Ismael at hinila papasok. "Umalis kayo kung hindi may mapupunta sa ospital." Sa loob, eksaktong ganun pa rin ang bahay, gaya ng naaalala ni Ismael. Parehong maliit na silid, parehong sirang silya. Pero ngayon, puno ito ng bulaklak, basket ng pagkain at mga liham mula sa mga estranghero. At naroon siya, ang ina niya, kalmadong nakaupo, nakaharap sa bintana. "Nanay!" Bulong ni Ismael, lumuhod sa harap niya. Lumingon si Valeria sa direksyon niya pero hindi nagsalita. "Nanay, dumating ako para humingi ng kapatawaran," sabi niya. Nakaluhod, tulad ng dapat kong ginawa noon pa. "Tumayo ka, Ismael," sabi ni Valeria. "Hindi mo kailangang lumuhod."
Kailangan ko dahil ako ang pinakamasamang anak na maaaring magkaroon ng isang ina. Kailangan kong gawin, sabi ni Ismael, basag ang boses, dahil tinalikuran kita noong pinakakailangan mo ako. Dahil hinabol ko ang buhay na itinayo sa kasinungalingan at iniwan ko ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin. Inabot ni Valeria ang mukha niya, ang magaspang niyang mga daliri ay napadaan sa mga luha na malayang dumadaloy sa mga mata ng kanyang anak. "Anak ko, ang payat mo na!" bulong niya. "Nanay, iuwi niyo ako. Turuan niyo akong maging anak niyo ulit." At sa sandaling iyon, may nangyaring matagal nang hindi nangyayari, niyakap ng mag-ina ang isa't isa. Sa labas, puno pa rin ng mga journalist at kapitbahay ang kalsada, pero sa loob ng munting bahay na iyon, ang bahay na minsang ikinahihiya ni Ismael, may sagradong nagaganap, kapatawaran. Gayunman hindi pa nagsisimula ang pinakamahirap na bahagi. Alam ni Ismael na hindi magiging madali ang muling pagbuo ng reputasyon niya sa publiko. At ang patunay na totoo ang pagbabago niya, hindi lamang desperadong pagsisika para iligtas ang mukha, iyon ang pinakamalaking hamon sa lahat. Ilang minuto lang tumagal ang yakap, ngunit para kay Ismael, parang isang buong buhay. Nang maghiwalay sila, tumingin siya kay Valeria, umaasang may ngiti o kahit kaunting kapayapaan. Pero sa halip iba ang nakita niya, isang seryosong anyo na nagpagulo sa kanya. "Ismael," sabi ni Valeria habang pinupunasan ng luha, "sinasabi mong gusto mo ng kapatawaran, na gusto mong maging anak ko ulit. Pero paano ko malalaman na totoo ito? Paano ko malalaman na hindi lang ito dahil gumuho na ang buhay mo?" "Nanay, sumasumpa ako. Totoo ito." "Madaling sumumpa, Ismael," sagot niya. "Ang mahalaga ay kung ano ang handa mong gawin." Si Concepcion na tahimik na nakamasid ay lumapit. "Donna Valeria, ano po ba ang ibig niyong sabihin?" Tumayo si Valeria at lumapit sa bintana kung saan naririnig pa rin ang ingay ng mga tao sa labas. "Naalala mo ba, Concepcion, nung bata pa si Ismael at pasaway? Hindi ako pumapayag sa simpleng sorry lang. Kailangan niyang patunayan na may natutunan siya. Parang may malamig na buhol na nabuo sa sikmura ni Ismael. Anong klaseng patunay ang gusto niyo, nanay?" "Gusto kong gawin mo ang isang mahirap, isang bagay na dudurog sa yabang mo at magpapakita sa lahat na nagbago ka talaga." "Kahit ano, nanay," sabi ni Ismael, "gagawin ko ang kahit anong ipapagawa niyo." Humarap si Valeria sa kanya kahit hindi siya nakakakita, parang tumatagos ang tingin niya. "Lumabas ka roon," sabi niya, "tumayo sa harap ng lahat ng kamera at sabihin ang totoo. Lahat. Sabihin mo kung paano mo ako iniwan, kung paano ka nagsinungaling, kung paano ka nahiya na tawagin akong ina mo." Nagatubili si Ismael. "Nanay, sisirain nito ang natitira kong karera." "At matapos ang lahat ng pinagdaanan ko," mahinahong tanong ni Valeria, "sa tingin mo ba may pakialam ako sa karera mo?" Nabigla si Ismael sa lakas ng boses niya. Hindi na ito ang mahiyain at tahimik na babaeng iniwan niya noon. "Nanay, ako, gusto mo ba ng kapatawaran o gusto mong ayusin ang reputasyon mo?" Matalim niyang tanong. Dahil hindi mo pwedeng makuha ang pareho. Napatingin si Concepcion ng may paghanga. Hindi pa niya nakitang ganito katatag si Valeria, ganito kapuno ng dignidad. "At may isa pa," dagdag ni Valeria, "kung tunay na gusto mong maging anak ko ulit, isusuko mo ang hungkag mong buhay. Babalik ka rito, sa komunidad na ito. Magiging doktor ka para sa mga taong ito gaya ng dapat mo sanang ginawa." Napatitig si Ismael, gulat na gulat. "Anong ibig niyong sabihin?" "Narinig mo ako. Kung gusto mo akong alagaan, dito mo gawin, sa bahay na ito, kasama ng mga taong tumayo para sa akin noong wala ka." "Nanay, ako, may mga responsibilidad ako. Wala kang kahit ano, Ismael. Umalis na ang asawa mo. Sinuspindi ka ng ospital.
Nawala ang mga mayayaman mong kaibigan, kaya sabihin mo sa akin, ano pa ba talaga ang natitira sa'yo? Natahimik si Ismael dahil tama siya. Nagpatuloy si Valeria, kalmado ngunit matatag. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko nitong mga nakaraang araw? Na-realize kong hindi kita kailangan. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong wala akong halaga kung wala ang anak ko. Pero ngayon nakikita ko, nung iniwan akong wala, pinakain ako ng mga tao rito. Nung umiyak ako, niyakap ako ni Concepcion. Nung napahiya ako, binuhat ako ng kapitbahayan. Hindi pa nakita ni Ismael ang bersyong ito ng kanyang ina. May apoy sa kanya, dangal, pagsasarili, tibay. Kaya ngayon, sabi ni Valeria, ikaw ang pipili. Gagawin mo ang lahat ng sinabi ko, bawat salita, or babalik ka sa mundo mo ng kasinungalingan at kalilimutan mong nagkaroon ka ng ina. Nanay, hindi pwedeng ganito. Ganito nga, taon-taon kitang pinakiusapan na mapansin mo ako. Ngayon, ikaw naman ang magmamakaawa. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Si Nelson yon. Dona Valeria, sabi niya, may mga reporter sa labas, may ilan pang nag-aalok ng pera kapalit ng interview. Pera? Ulit ni Ismael nalilito. Oo, paliwanag ni Concepcion. Simula nang sumabog ang video, gusto ng lahat na makausap ang nanay mo. TV channels, magazine, online platform, pati isang film studio gustong gumawa ng documentary. Nanlaki ang mata ni Ismael. Ang ina niya, ang babaeng minsang walang-wala, may halaga na ngayon sa media. Dahil sa sakit na siya ang nagdulot. Ano ang sinabi niyo sa kanila? Tanong niya. Tumingin si Valeria sa direksyon niya. Sinabi kong hindi ako tatanggap ng perang amoy paghihirap. Pero kung ang pagsasalita ko ay makakatulong sa ibang inang dumaraan sa kaparehong bagay, oo, magsasalita ako. Nanay, hindi niyo kailangang pagdaanan ito, sabi ni Ismael. Ismael, sagot niya, sa loob ng maraming taon, pinatahimik ko ang sakit ko para protektahan ka. Itinago ko ang katotohanan sa mga kapitbahay sa mundo kahit sa sarili ko. Pero hindi na, tapos na akong magtago. At may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Bumukas ang pintuan. Nakatayo roon si Monica at sa tabi niya ang ina nito. Monica? Gulat na sabi ni Ismael, paano mo nalaman na nandito ako? Ismael, kalmado niyang sagot, kalahati ng Sao Paulo alam kung nasaan ka. May news helicopter na umiikot sa ibabaw ng kapitbahayan. Pumasok siya sa bahay at tumingin sa paligid, dahan-dahang sinisiyasat ang simpleng paligid. Kaya ito ang lugar kung saan ka ipinanganak, bulong niya. Oo, sabi ni Ismael, yumuko sa hiya. Lumapit si Monica kay Valeria at ikinagulat ng lahat, lumuhod sa harap niya. Dona Valeria, mahinahon niyang sabi, dumating ako para humingi ng tawad. Dahil sa lahat ng taon na kasal ako sa anak niyo, ni minsan hindi ko kayo napuntahan. Marahang hinaplos ni Valeria ang mukha niya. Anak, hindi ikaw ang kailangang humingi ng tawad. Ang tanging may kasalanan ay ang anak na nagsabing patay na ako. Pero dapat kinwestiyon ko, bulong ni Monica. Dapat mas marami pa akong tinanong. Sabihin mo sa kanila kung bakit tayo nandito. Udyok ng ina ni Monica. Tumango si Monica. Dona Valeria, matapos kong mapanood ang video, kumuha ako ng private investigator. Gusto kong alamin ang katotohanang itinago ni Ismael sa loob ng maraming taon. Namuti ang mukha ni Ismael. Anong katotohanan? Tiningnan siya ni Monica ng diretso. Tungkol sa kung paano mo natapos ang medical school dahil ang nanay mo ay nagtrabaho ng 3 trabaho. Kung paano niya ibinenta ang lahat ng pag-aari niya para matapos mo ang residency mo. Kung paano niya isinangla ang bahay na ito para matulungan kang makabili ng unang apartment mo. Halos bumigay si Ismael. Matagal na niyang inilibing ang mga alaalang iyon. At may dagdag pa, pagpapatuloy ni Monica, napupuno ng luha ang mata. Nalaman ko na sa loob ng 5 taon, nagpadala siya sa iyo ng 17 sulat. 17, mga sulat na hindi mo sinagot.
Mga sulat na ipinapatapon mo sa sekretarya mo ni hindi mo man lang binasa. Halos hindi makapagsalita si Ismael. Paano mo nalaman iyon? Dahil kinausap ko si Linda, sabi ni Monica. Iningatan niya ang lahat. Iningatan niya ang bawat isa sa mga sulat ng nanay mo. Iniingatan niya ang mga iyon, mahinang sabi ni Monica, dahil hindi niya nagawang itapon. Sabi niya, parang mali. At alam mo ba kung ano ang laman ng mga sulat na iyon? Hindi makapagsalita si Ismael. Nanginginig ang mga labi niya. Hungkag ang tingin ng kanyang mga mata. Hindi iyon gaya ng sinabi mo sa akin. Hindi iyon mga hingi ng pera o pabor, pagpapatuloy ni Monica. Iyon ay mga sulat mula sa isang ina, mga sulat na puno ng pagmamahal, mga kwento tungkol sa tahimik niyang mga araw, mga basbas para sa iyo, at mga mensaheng nagsasabing ipinagmamalaki pa rin niya ang anak niya. Ang huli, isinulat 2 buwan lang ang nakalipas, nagtapos ng ganito, mahal kong anak, kung may nagawa man akong nakasakit sa iyo, patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo na mahal pa rin kita kahit hindi ko maintindihan kung bakit mo ako iniwan. Hindi matiis ang katahimikang sumunod. Wasak si Ismael, halos hindi makapanatiling nakatayo. Tahimik na umiyak si Valeria. Tinakpan ni Concepcion ang mukha, hindi mapigilan ang emosyon. Tumayo si Monica. Ismael, mahinahon niyang sabi, dumito ako para sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Kung tunay kang nagbago, kung maipapakita mong may natutunan ka sa lahat ng ito, baka may pag-asa pa tayo. Pero kung palabas lang ito para iligtas ang reputasyon mo, mas mabuti pang ituloy na natin ang diborsyo. Monica, bulong ni Ismael, sumusumpa ako, nagbago na ako. Kung ganon, patunayan mo, sagot niya. Gawin mo ang hiningi ng nanay mo, lumabas ka sa pintong yon. Sabihin ang totoo, aminin ang bawat pagkakamali, humingi ng taos-pusong tawad at ipakita sa mundo na handa kang magsimulang muli. Sa totoo lang, tumingin sa paligid si Ismael, ang ina niya, ang asawa niya, si Concepcion, lahat nakatingin, naghihintay. Sa labas, rinig pa rin ang ingay ng mga tao at ang kisap ng mga kamera sa kalsada. Ito ang sandali ng pagliko. Isang desisyong huhubog sa natitirang bahagi ng buhay niya. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, gagawin ko, sasabihin ko sa kanila ang lahat. Humarap siya sa kanyang ina. Pero pagkatapos, tutulungan niyo ba akong bumuo muli sa tamang paraan? Kung totoo, sabi ni Valeria, oo anak. Pero sa pagkakataong ito, gagawin natin sa paraan ko, hindi sa'yo. Tumango si Ismael sa kadahan-dahang lumakad papunta sa pinto. Panahon na para pagbayaran ng lahat, panahon na para paghirapan ang pagtubos. Huminto si Ismael sa may pinto, huminga ng isa pang beses. Sa kabila nito, naghihintay ang 2 dosenang reporter, kamera at mikropono, at isang pagkakataon para sabihin ang katotohanang tinakbuhan niya buong buhay niya. Lumapit si Concepcion sa tabi niya. Sigurado ka ba rito? Tanong niya. Sigurado, sagot niya. Pagkatapos ay dagdag at Concepcion. Mula ngayon, Ismael na lang ang itawag mo sa akin. Hindi, doktor. Wala nang halaga ang titulong iyon ngayon. Lumabas siya. Agad siyang sinalubong ng mga ilaw, sigawan at mga reporter na sumugod papalapit. Dr. Ismael, dito po. Pahayag! Totoo ba? Itinaas niya ang 2 kamay para patahimikin sila. Unti-unti humupa ang ingay at pagkatapos sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nagsalita si Ismael Morales ng lubos na tapat. Magandang hapon, panimulan niya. Ako si Ismael Morales at narito ako para magkuwento, ang tunay na kwento. Ang kwento kung paano ako naging ang pinakamasamang anak sa mundo. Napakatahimik ng lahat. Nagpatuloy siya, nanginginig ang boses pero matatag. Ang babaeng nasa video, ang sinigawan ko at itinanggi, siya ang ina ko. Ang pangalan niya ay Valeria Morales. Hindi siya manloloko.
Hindi siya delusional. Siya ang pinakatapat, pinakawalang pag-iimbot na babaeng nakilala ko. At itinuring ko siyang parang wala. Huminto si Ismael, pilit pinipigil ang luha. Inalagaan ako ng nanay ko mag-isa matapos kaming talikuran ng tatay ko. Nagkusot siya ng sahig sa 3 bahay para lang mapag-aral ako. Nagbenta pa siya ng buhok para mabili ang mga libro ko. At noong kailangan kong magsimula sa pagiging doktor, isinanglan niya ang sarili niyang bahay para matulungan akong makabili ng unang apartment. Kumikislap ang mga kamera pero walang sumingit. At paano ko siya ginantihan? Nahiya ako sa damit niya, sa pinanggalingan niya, sa kapitbahayan namin. Kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong ulila ako. Bumuo ako ng buhay na wala siya dahil akala ko mas makakaakyat ako. May reporter na mahinahong nagtanong, bakit ngayon? Bakit ngayon mo sinasabi ang totoo? Humarap si Ismael sa kanya dahil nawala sa akin ang lahat, ang asawa ko, ang trabaho ko, ang dignidad ko at muntik ko pang mawala ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin. Narealize ko na ang buhay na itinayo sa kasinungalingan hindi tunay na buhay. May isa pang nagtanong, ano ang gagawin mo ngayon? Lumingon si Ismael at nakita si Valeria na nakatayo sa may pinto. Maliit ang ngiti niya pero totoo. Gagawin ko ang dapat kong ginawa noon pa, sabi niya. Dito ako titira, kung saan ako nanggaling. Alagaan ko ang nanay ko at magtatrabaho ako bilang doktor sa kapitbahayang ito, tutulong sa mga taong tunay na nangangailangan. Paano ang mga kotse mo, penthouse, klinika mo? Tanong ng isa pang reporter, ibebenta ko lahat. Ang pera ay gagamitin para magtayo ng libreng klinika rito mismo sa komunidad. Tatawagin itong Valeria Morales Medical Center bilang parangal sa babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na tagumpay. Nanahimik ang karamihan, pagkatapos may isang nagsimulang pumalakpak, sumunod ang isa pa. Hanggang sa buong kalsada ay pumalakpak na rin. Humarap si Ismael sa kanyang ina. Lumapit si Valeria at lumuhod si Ismael sa harap niya. Nanay, bulong niya, sa harap ng lahat, patawarin niyo ako. Para sa hiya, para sa kasinungalingan, para sa pagpili ko ng peking buhay kaysa sa pagmamahal niyo. Hindi ko deserve, pero pakiusap, hayaan niyo akong paghirapan ng kapatawaran niyo. Marahang inilapat ni Valeria ang kamay niya sa mukha ni Ismael. Anak, alam kong makakabalik ka rin sa tahanan. Alam ng isang ina na pahagulgol si Ismael, niyakap ang mga binti niya gaya noong bata pa siya. Mahal ko kayo, nanay. Mahal din kita, anak ko, lagi. Pagkalipas ng 3 buwan, tinupad ni Ismael ang lahat ng pangako. Ang penthouse na ibenta, ang mga luxury car, wala na. At kapalit nito tumayo ang isang bagong klinika, ang Valeria Morales Medical Center, na nagbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mahigit 200 pamilya bawat linggo. Nagkaayos sila ni Monica. Nakita niyang totoo ang pagbabago ni Ismael. Lumipat sila sa isang maliit na bahay, 2 kanto lang mula kay Valeria. Naging parang anak si Monica kay Valeria. Tumutulong, nag-aalaga at minamahal siya na parang sarili niyang ina. Naging pambansang halimbawa ang kanilang kwento. Nagsimulang magbigay si Ismael ng mga talk sa iba't ibang lugar tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya, kababaang loob at hindi paglimot sa pinanggalingan. Si Valeria naman ay naging ilaw ng komunidad, tagapayo, simbolo ng lakas at paalala kung ano ang tunay na pag-ibig. Makalipas ang 1 taon, sa isang payapang linggo ng umaga, umupo si Ismael kasama si Valeria, nagkakape. Nanay, tanong niya, nagsisisi ba kayo sa lahat ng nangyari? Ngumiti si Valeria at tumingin sa labas ng bintana. Hindi. Sa totoo lang, minsan nagpapasalamat pa ako sa Diyos. Bakit? Kasi kung hindi mo ako itinanggi, sabi niya, baka hindi ko nakita kung gaano pala ako kalakas. At baka hindi mo rin natuklasan kung sino ka talaga. Ngumiti si Ismael, kayo na ang pinakamatatag na taong kilala ko.
At ikaw, sagot niya, palagi kang mabuting bata, naligaw ka lang. Pero ang bawat naliligaw na anak, sa huli nakakabalik din sa tahanan. Kinahapunan, may tumawag kay Ismael na batang doktor na dumalo sa isa sa mga talk niya. Dr. Ismael, sabi ng boses, gusto ko lang magpasalamat. Matapos kong marinig ang kwento nyo, tinanggihan ko ang trabaho sa isang pribadong cosmetic clinic. Papunta ako sa public healthcare at isasama ko na rin ang nanay ko sa bahay. Pagkababa ni Ismael ng telepono, napaluha siya sa pagkalugod. Tumingin siya sa labas. Naroon si Valeria, marahang humuhuni, dinidiligan ng hardin na may saya sa puso. At sa wakas, naunawaan ni Ismael ang gustong ituro sa kanya ng buhay. Nagaano man kataas ang marating mo, huwag mong kalimutan kung sino ang bumuhat sa iyo noong ikaw ay nasa ilalim. Na ang tagumpay na walang pamilya ay kalungkutan lang na may palakpakan. At ang pagmamahal ng isang ina ang tanging bagay sa mundong ito na hindi mabibili. Lumabas siya, lumapit sa likod niya at marahang niyakap siya. Mahal kita, nanay. Mahal din kita, anak. Lagi. At sa munting tahanang iyon sa gilid ng Sao Paulo, naunawaan ng isang lalaki na ang pinakamahalagang titulo na maaari niyang dalhin, hindi doktor, kundi anak. Dahil minsan, ang pinakamalaking aral na ibinibigay ng buhay ay hindi sa silid-aralan, kundi sa bisig ng taong hindi tumigil maghintay na makauwi ka